We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Personal na nagtungo sa himpilan ng pulisya ang driver bodyguard ng pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Nakatakda naman sa January 17 ang ikatlong preliminary investigation sa kaso ng pagkawala ng guro. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Doon sa mga taong sinasabing kasama, sangkot, ilabas nila ang aming anak. Yun na lang ang hinihiling ko. Kahit sa Panginoong Diyos, araw-araw, oras-oras, yun ang hinihiling ko. Tila isang kalinawan daw para sa ina ni Catherine Camilon na si Rose ang pagdulog ng driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay sa himpilan ng pulisya sa Balayan, Batangas kahapon ng umaga. Sa kalagitnaan kasi ng pagdinig sa ikalawang preliminary investigation sa kaso ng pagkawala ni Catherine kahapon, isang impormasyon ang ibinigay sa pamilya Camilon ng kinatawan ng legal counsel ni Magpantay, ang personal na pagdulog nito sa Balayan Municipal Police Station. Ayon sa pulisya, handa raw nitong harapin ang mga akusasyon laban sa kanya, kaya siya nagtungo rito. Para kung ano po yung legal process na gumugulong, maging readily available po siya sa course of the procedure po ng case po niya. Mas comfortable daw po siya dito sa Balayan po. Kasi po, kung lalabas man siya, mas gusto niya na at least malayo, malapit din po sa kanyang family. Mas favorable po sa kanya na dito po muna siya maging available kung ano man yung mga legal na kailangan sa kanya. Nilinaw din ng Balayan Police na hindi nakakulong si Magpantay kasama ng iba pang mga preso sa custodial facility dahil wala pang lumalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Maglalaan na lang daw sila ng pansamantalang lugar sa loob ng himpilan habang patuloy na dinidinig ang kasong kidnapping at illegal detention na isinampa laban sa kanya. Tumanggi siyang humarap sa kamera at magbigay ng pahayag. Matatandaang hindi na nagsumiti pa ng counter affidavit ang panig ni Magpantay kahapon habang nakapagsumiti na ang panig ni De Castro. Nandun yung pakiramdam ko na magkakaroon ng linaw. Lumabas na siya Yun ang kailangan niyang gawin. Yung magsalita siya, ituro niya kung ano talaga, dahil para saan at lumabas siya. Ipinagpapasalamat naman ng Police Regional Office Calabarzon ang personal na pagdulog ni Magpantay sa pulisya. Magandang implikasyon daw ito ng kanyang pakikipagtulungan upang mabigyang linaw ang kaso ni Catherine. Samantala sa January 17 nakatakda ang ikatlong preliminary investigation sa pagdinig ng kaso laban sa pagkawala ni Catherine Camilon. Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pumalo sa halos 50 milyon ang bilang ng mga may trabahong Pinoy base sa huling labor force survey. Bumaba naman sa 3.6% o katumbas ng 1.83 milyon ang unemployment rate noong November 2023 kumpara sa 4.2% noong November 2022. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Pandagdag sa mga gastusin sa bahay o di kaya'y pambayad sa monthly dues. Diyan na lang madalas napupunta ang buwan ng sahod ng 24 anyos na sales promoter na si John Clark. First job niya raw ito. Malaking bagay raw na may trabaho siya kaysa wala. Mas maganda po talaga na may trabaho tayong sapat din po kahit po maliit yung sahod. At least po meron tayong kinikita sa araw-araw sa buwan-buwan po natin. Si John Clark kabilang pa sa halos 50 milyong Pinoy na employed o may trabaho sa bansa.
Sa inilabas na labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang bilang ng mga employed Filipino nitong November 2023 kumpara sa 47.80 million nitong October 2023. Sa report, nakitaan naman ang pagbaba ng bilang sa mga Pilipinong unemployed o yung mga walang trabaho. Bumaba ito sa 1.83 million nitong November 2023, mahigit 300,000 mas mababa sa 2.18 million noong November 2022. Ayon sa PSA, nakikita nilang tumataas ang employment rate sa ganitong buwan dahil sa holiday season. In terms of the number, talagang significant ito yung month on month. Now, of course, nakikita naman natin, and this is not just itong month ng November, talagang pag fourth quarter. Sa datos, agriculture, construction, transportation, fishing and aquaculture at admin support and service activities ang 5 industriya na nakapagtala ng pagtaas ng employment rate. Pagdating sa underemployment o yung mga naghahanap ng ekstrang trabaho, bumaba sa 5.79 million nitong November 2023 kumpara sa 7.16 million noong 2022 sa kaparehong buwan. May mga freelancer pa rin daw sa iba't ibang industriya. Doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed persons, particularly yung mga self-employed, without employees. So from 13.27 million noong October, naging 14.21 million. Sa Batangas City, dahil sa renewal season ng mga business permit at sa forecast ng karagdagang mga negosyo, nakikita ng LGU na oportunidad ito para mapataas pa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ng taas singil sa kuryente ngayong buwan. Mahigit 8 centavos per kilowatt hour o katumbas ng halos 17 pesos na dagdag sa bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ayon sa Meralco, dahil ito sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, January 11, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng primary at secondary row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang rider nang bumangga sa kasalubong na SUV sa Candelaria, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Agad ikinasawi ng rider na si Marlon ang pagkakabangga niya sa isang SUV sa highway na sakop ng Barangay Masinsur, Candelaria, Quezon, madaling araw nitong Lunes. Ayon sa Candelaria Municipal Police Station, nasa linya ng papuntang Maynila ang SUV habang nasa kabilang lane naman ang motor na may dala umanong mga gulay. Papunta raw sana sa Bicol ang rider nang lumipat sa kabilang bahagi ng kalsada. Nagkaroon ng collision sa head sa harap ng Vehicle 1, doon bumangga yung Vehicle 2. May suot namang helmet ang nasawing rider pero dahil sa lakas ng pagsalpok, hindi na siya nakaligtas pa dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Ayon pa sa pulisya, mabilis daw ang takbo ng motor. Sinusubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng rider at driver ng SUV. Pero sa impormasyon ng pulisya, may pagkakasunduan ng dalawang partido. Nagkaintindihan naman po at pumirma naman sila ng kasunduan. Notaryado naman po yung kanilang pag-uusap. Hindi raw nagkukulang ang mga otoridad sa paalala tungkol sa pag-iingat sa pagmamaneho. Pairalin daw sa lahat ng oras ang disiplina sa kalsada. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang isang bahay sa barangay Sais, Daet, Camarines Norte, tanghaling tapat kahapon. Mabilis na naitawag ang sunog sa Daet Central Fire Station na umabot sa unang alarma. Bagamat may mga kadikit na bahay at establishmento, mabilis namang naapula ang apoy dahilan para walang madamay sa naturang pangyayari. Sa taya ng BFP, aabot sa humigit kumulang 750,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog na inaalam pa kung ano ang naging sanhi. Wala namang nasaktan o nasugatan sa pangyayari. Inihahanda na ang Tiangge sa Batangas City para sa nalalapit na kapistahan ng lungsod. Samantala, ilan sa mga dapat abangan ng mga residente ang Binibining Lungsod 2024, street party at parada ayon sa LGU.
Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Sa mga oras na ito, mangilan-ngilan pa lamang ang mga tinderang naglalagay na ng kanilang mga paninda dito sa bahagi ng Pidandan Street, Batangas City para sa opening ng Tianggean 2024 bukas ng umaga. Nakalatag na ang mga aktibidad na isasagawa ilang araw bago ang selebrasyon sa kapistahan ng lungsod ng Batangas. Sa bahaging ito ng Pidandan Street sa gilid ng Plaza Mabini, inihahanda na ang mga tent at pailaw para sa taunang Tianggean sa lungsod. Ang tinderong si Leo, 35 taon na raw siyang dumarayo sa iba't ibang lugar para magbenta ng mga damit. Di hamak daw kasing mas malaki ang kita sa mga Tiangge tuwing may fiesta. Malaking tulong ito sa kagaya namin maliliit na negosyante. Sa katunayan, nitong panahon ng pandemic, hindi halos kami kumita, nasa bahay lang. Then maganda itong opportunity na ito na ibinigay sa atin sa ating pamahalang ito na kinakapa nila ang maliliit na mga negosyante. Sana dumamit kumita lahat ang mga stall owner dito para naman sa ganun makabawi naman kami. So tinagal-tagal na almost 2 years ay talagang halos ay dapa ang negosyo namin. Bukod sa Tianggean na magsisimula bukas hanggang sa January 16, gaganapin ang Coronation Night sa mga binibining lungsod 2024 sa January 13, Sabado. January 14 naman, Linggo, ang street party sa harap ng City Hall. Nakatakda naman ang Fiesta Parade sa mismong araw ng kapistahan sa January 16 na magsisimula ng alas 7 ng umaga. Kaya minabuti na ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO na magpatupad ng rerouting scheme sa mga pangunahing kalsadang papasok sa lungsod. So para po maging maayos ang flow nitong ating parada, kinakailangan po nating magsarado muna ng ilang lansangan. Ito naman po itatagal lamang ng ilang oras. Ina-expect po natin na bago magtanghali, pagkatapos po ng parada, kaagad po nating ibabalik sa normal yung daloy ng trapiko. Kabilang sa mga isasara ang daan patungo sa Calicanto Road kung kaya't ang mga biyaheng Bawan at Mabini ay kakana na sa DJPMM Access Road na patungo sa Batangas Port. Habang ang mga biyahe naman ng Alangilan at Balagtas na papasok sa lungsod ng Batangas ay iikot sa Miss Philippine Street sa Barangay 6 patungo sa National Highway. Idineklara ng special non-working holiday sa lungsod ng Batangas sa January 16 kaya inaasahang mas kakaunti ang mga sasakyan sa kalsada. Pero abiso pa rin ng otoridad. Pakisunod na lang po natin yung ating PUJ rerouting na isasagawa. Yun po sa drivers naman po ng ating mga pribadong sasakyan, hiningi po natin din ang kooperasyon. Ganon din po sa mananakay. Kaunting kooperasyon, kaunting pangunawa po ang ating hinihingi sa ating publiko. Sabi sa atin kanina ng Batangas City LGU, 18 mga stalls ng mga tindahan ng damit at laruan ang nakatakdang itayo rito. Bukas ang Tianggean simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi na magtatagal hanggang sa kapistahan ng lungsod sa January 16. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Ibinuga ng Bulkang Taal ang halos 11,000 toneladang asupre sa nakalipas na 24 oras. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung ganito nga naman ang bubungad tuwing umaga sa mga residente sa Barangay Halang sa Lipa City, kalmado ang lawa, mataas ang sikat ng araw at tanawin ng Taal sa kalayuan. Sino ba naman ang hindi gaganahan mamingwit ng isda? Kumpara kahapon, walang makakapal na usok ang binubuga ng Taal. Sa magdamagang surveillance, naitala ang halos 11,000 tons na sulfur dioxide emission. May pagsingaw itong umaabot sa 1,200 meters. Pero ngayon wala na. May 2 meters per second surface wind speed daw. Kaya medyo wala na. Walang nairehistrong volcanic earthquake sa bulkan. Ang Office of Civil Defense Calabarzon hindi pa rin inaalis ang blue alert status bilang bahagi ng monitoring nila sa Bulkang Taal. We are maintaining our alertness at the same time our close monitoring with the condition of Taal Volcano in alert level 1. Kaya nga handa rin sila sa pagbibigay ng face mask sa mga maapektuhang residente sakali mang maglabas ng nakasusulasok na amoy muli ang bulkan. Tagubili ng mga otoridad sa publikong iwasan ang paglapit sa Volcano Island na deklaradong permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapusong Batanggenyo, makiisa at makisaya sa nalalapit na City Fiesta dahil idineklara ng Malacanang na Special Non-Working Day ang January 16 sa Batangas City base sa Proclamation No. 436. Ito ay para bigyang pagkakataon ng mga residente na makibahagi sa kapistahan ng lungsod. Samantala, sa bisa naman ng Proclamation No. 422, idineklara ang January 20, araw ng Sabado, bilang Special Non-Working Day sa Lipa City.
Ito ay para bigyang daan ang selebrasyon ng Coffee Festival at kapistahan ng lungsod ng Lipa. Dinarayo ng mga turista ang lugar kung saan tanaw ang pamosong windmills, dagat at bundok sa Banggi, Ilocos Norte. Pasyalan natin yan sa report ni Paul Hernandez. Tanaw ang mga pamosong windmills, breathtaking na dagat at lunti ang bundok. Tiyak mamamangha sa ganda ng view habang ini-enjoy ang mainit na kape sa bahaging ito ng Banggi, Ilocos Norte. Perfect daw ito sa mga biyahero pagkatapos ng long drive dahil tiyak na mapapawi ang pagod sa ganda ng mga tanawin. Ang turistang si Dos, ilang beses na raw niyang binabalik-balikan ng lugar dahil kahit saan mang anggulo, Instagrammable ang mga litrato. Napapawaw ka talaga kasi kita nyo naman, mayroon siyang mountain view, meron siyang seaside view. Pinakadinarayo raw ang lugar tuwing sunset. Ang iba naman, binabalik-balikan ang malamig na temperatura dahil may kataasan ng lugar. Dahil walang entrance fee, marami raw ang nagagawi upang kumuha ng only pictures. Ang pinakamaganda po yung sa hapon po. Dapat hapon yung sunset po kasi napakaganda po yung video kung makikita nyo lang po. Yun yung pinakamaraming guests na pumupunta mga bandang 5 p.m. to 6 p.m. po. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, January 11, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Agoncillo at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dead on the spot ang 52 anyos na lalaking residente ng Barangay Sampiro, San Juan, Batangas matapos umanong pagsasaksakin ng kainuman nito pasado alas 11 ng gabi noong Martes. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagiinuman ang biktima at ang sospek sa bundok na bahagi ng sitio Pinagkawaran sa Barangay Sapangan, San Juan, Batangas nang magkaroon sila ng alitan na hindi pa idinitalye ng pulisya. Patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang sospek na nakatakas matapos ang krimen. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima. Na-rescue ang 3 high school students matapos tangayin ng tubig sa umapaw na spillway sa Mercedes, Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dahil sa naranasang pagulan nitong mga nakaraang araw na epekto ng shear line, umapaw ang tubig sa spillway na ito sa Barangay Pambuhan, Mercedes, Camarines Norte. Sa video na ito, makikita ang grupo ng mga estudyante na pauwi na mula sa kanilang paaralan. Ang iba sa mga ito, pinilit pang tumawid sa spillway sa kabila ng sitwasyon. Maya-maya pa, ay, Diyos ko! May tulong! Dali! nagkagulo ang mga tao matapos madala ng rumaragasang tubig ang 3 babaeng estudyante. Agad namang nagtulong-tulong ang mga residente at tanod sa lugar para maisalba ang mga ito. Maswerte namang nailigtas ang mga kabataan na ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Pag lalakon pa lang po maluya, tapos itong nasa tao na po kami, na gano'n na po, bigla pong kusog itong salog. Yung pong mga kasama kong mga pinsan, sila po ang naghabol, naglangoy para masagip. Tumakbo naman po kami sa baba para abangan po sila. Ayon sa barangay, matagal ng problema ang pag-apaw ng tubig sa naturang spillway kapag umuulan. Kaya umaasa ang mga ito na tuluyan ng malalagyan ng tulay ang naturang lugar para maiwasan na ang mga ganitong aksidente. Ang ilog na yan talagang pag malakas ang ulan, bumabaha. Buti nagkaroon ng spillway, tapos nagkaroon ng footbridge. Yun yung isang naging solusyon na nakatulong. Kaya lang, medyo hindi akma dyan sa ilog. Diyos ko! May tulong! Dali! Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, pansamantalang nawala ang epekto ng shear line pero magpapatuloy ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa malamig na hanging amihan at mainit na easterlies o hangin galing dagat Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Batangas, Laguna, Quezon, Mindoro at Palawan.
posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Ang natitirang bahagi ng bansa dapat ding mag-ingat sa mga biglaang pag-ulan. Pangatlo ang Pilipinas sa may pinakamaraming naitalang lindol noong 2023 sa buong mundo base sa earthquakelist.org. Ang partisipasyon ng komunidad sa earthquake drill mahalaga ayon sa mga otoridad. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dahil wala pa naman daw teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong lugar at oras ng pagtama ng mga lindol, iba na rin daw ang handa. Kaya't gano'n na lang ang partisipasyon ni Teacher Guada tuwing nagsasagawa ng earthquake drill ang pamahalaan. Kaya naman kami nagkakaroon ng monthly earthquake drill para po nang sa gayon, ang mga bata ay alam kung ano ang gagawin. May initiative po ang school para maisagawa namin iyan. Sabi ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang kahalagahan ng mga simulation exercises. Sa dalas kasi ng mga pagyanig na nararanasan sa bansa, dapat na raw na isasama sa sistema sa katawan ng kahandaan. Hindi naman ibig sabihin na sinet natin to quarterly, quarterly lang talaga natin siya gagawin. We can do it in a regular basis, sir, para nang sa ganun ay maging kultura ng bawat isa yung paghahanda sa panahon ng earthquake. Sa listahan ng website na earthquakelist.org, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming naitalang lindol nitong 2023. Pero ayon sa FIVOX, maliit pa raw ang bilang na inilabas na ito kung pagbabatayan daw ang mismong dato sa kanilang ahensya. 20 earthquakes a day in 1 month, 20 times 30, 600 na yan. Kaya dito yung 1,300. Ano yan? Mababa yan. Sabi ng FIVOX, normal lang ang paglindol sa bansa. Nasa tinatawag kasing Pacific Ring of Fire ang Pilipinas kung saan matatagpuan ang ilan sa mga aktibong bulkan at may mga paglindol. At gaya ng laging abiso ng mga otoridad, maigi na ang palaging alisto, tumutok sa mga balita at sumunod sa mga utos ng kinauukulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, January 11, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng primary at secondary row clearing ng mga linya. Mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Agoncillo at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Nahirapan daw humugot si River Cruz sa karakter niya sa kanyang upcoming series na Asawa ng Asawa Ko. Samantala, pinag-aralan ni Black Rider star Katrina Halili ang pagsakay sa big bike para sa serye. Narito ang report ni Hazel Alviar. Matinding preparasyon daw ang ginawa ni River Cruz para gampanan ang kanyang role sa upcoming series nila ni Jasmine Curtis Smith. Kabaliktaran daw kasi sa kanyang personality ang papel niya bilang si Jordan sa serye na Asawa ng Asawa Ko. Bukod kay Jasmine, makakasama niya dito si Lizelle Lopez. Abangan ang Asawa ng Asawa Ko sa January 15 sa GMA Prime. Hindi naman maikakaila ang galing ni Katrina Halili sa pagganap ng kanyang role sa Black Rider bilang si Romana. Bahagi ng kanyang papel ang pagsakay sa big bike. Pero kwento ng aktres, hindi naging madali ang kanyang training dahil minsan na daw siyang nagkaroon ng trauma sa pagsakay ng big bike matapos maaksidente. Sa kabila nito, pinag-aralan pa rin daw ni Katrina ang pagsakay dito para sa kanyang role sa serye. Pero paglilinaw niya, hindi raw niya ito gagawing hobby. Samantala dahil sa engkwentro ni Romana at Black Rider, malalagay sa alanganin si Elias. Magkakaroon na rin ng hinala ang mga kapwa niya rider. Tuluyan kaya nilang malaman na si Elias at Black Rider ay iisa. Ang mga kaabang-abang na eksena tutukan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon.
Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.